guys! Welcome to Inday's Japanese Vocabulary! Before po ako mag-continue sa ating topics for today, nais ko po magpasalamat kay Ate Michi Davido. Yun po yung nasa name niyo po sa Facebook. Today, binigyan niya po ako ng 50 stars. Maraming pong salamat po sa inyong suporta. Pati po sa mga aking followers, sa lagi po nagko-comments, lagi po nagre-react. Maraming salamat po. Sa kahit hindi po nagre-react, lagi po nanonood ng aking reels, ng aking video, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po ako inyong patuloy na suportahan dito sa Facebook. Guys, ang asunto po natin today is, mali ba ang pagkaka-translate ko? Ako po Okay. Minsan, may magsasabi, bakit iba ang pagkaka-translate mo? Guys, may two types of way para po mag-translate. Ang isa po ay literal ng pag-translate. Ginagawa po yun sa mga documents. Kailangan parehas na parehas. Ngayon naman po, pangalawa, kinakailangan ng skill para i-translate kung ano ang gustong iparating noon nagpapatranslate sa inyo. For example po, may nag-question po sa akin, Mr. Kylo Espedido Sinmar. Kung mali po ang pagkakabasa ko po sa inyong name, pasensya na. Ang question niya is, ano po sa Japanese language ang salitang I love you or mahal kita? Answer is, suki desu. Aishitemasu. Dalawa ang sagot ko doon. Guys, kung nag-aaral po kayo ng basic Japanese, alam po natin na ang suki, meaning niya is like. At ang I naman, ang meaning niya is love. Kapag ita-translate ko po ang I love you in literal way, anata no koto wo aishitemasu. Anata no koto wo aishitemasu. Pero, sa native na Japanese, weird pakinggan. Ngayon, ang pangalawang sinabi ko na the way na mag-translate, kailangan po matutong i-express kung ano yung gustong ipadating ng nagpapatranslate sa akin. For example po, kung yung I love you niya is para sa pagtapat sa isang tao na mahal niya yung tao, ganito ang magiging phrase. Suki desu. Don't need to say, anata no koto wo suki desu. Just say, suki desu. Kasi ganyan po ang mga native na Japanese kapag itatapat sila ng kanilang feelings. Maaaring may magtanong, bakit like and love naman yung gusto niyang sabihin? Well, dito po kasi sa Japan, kapag magtatapat ng loob, it means na hindi pa kayo close as in boyfriend and girlfriend po, di ba? Ngayon, kapag nag-aaral po siguro po ng basic Japanese, karamihan po siguro magtatanong, bakit hindi aishitemasu? Bakit suki desu? Ang aishitemasu, ginagamit po ito kapag naging kayo na, ang feelings nyo para sa isa't isa ay lalong lumalim, lalong lumaki, yung love nyo hindi na ma-express, doon na sila gumagamit. Ganyan po ang pagta-translate. Hindi lang po Japanese, kahit po siguro po English. Like me po, minsan po nagta-translate po ako sa TV company. Ako po yung naggagawa po ng subtitle po ng Everyday, News Zero, news program po yun dito sa Japan. Hina-hire nila ako as a translator. Ako po yung gumagawa po ng subtitle. But not every day po Pag kailangan lang po nila ng subtitle, halimbawa yung ita-translate is Portuguese to Japanese. Tagalog to Japanese. Guys, hindi po dahil literal ang pagkakatranslate ko ay hindi ibig sabihin noon ay mali na ang pagkakatranslate ko. Thank you for watching and please continue supporting me. Follow me, share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli!